daanan natin to. Kanya comment number 9, kung okay lang po. Kasi components of success to eh. Kumbaga magluluto ka ng magluluto ka ng kaldereta. Pag nawala yung isang ingredients, hindi masarap. Tama ba? Halimbawa, nagluluto ka ng kaldereta, walang ano pag nawala, hindi masarap? Nawala yung liver spread. Tingin nyo, masarap o hindi? Masarap pa rin, pero hindi perfect yung lasa. So ito yung ingredients of success. So ngayon, bago natin pag-usapan yung AI, let me first discuss yung tinatawag na write you. I-comment mga sa comment section, write me. Tamang ako. Di ba? Agree ba kayo na in every success, in every failures natin, tayo ang root ng success at failures natin? Can you comment number 7? Kung agree kayo doon na tayo ang root o ugat ng pagiging successful natin at pagiging failures natin. Agree kayo doon? Pero matanong ko po kayo, sa tingin nyo, ano yung dahilan? Bakit yan yung present nating situation? Bakit yan yung kalagayan mong pinansyal, kalagayan mong yung asawa mo, bakit siya ang asawa mo? Bakit yung present natin, yan ang present natin? Bakit yan ang kalagayan natin? Sa tingin mo, ano yung dahilan? Sabi ni Rosani is wrong choice? O pwede naman. Tingin mo anong dahilan? Anong dahilan bakit tayo ay ito yung present natin ngayon. Tama si Joanne, sabi niya it's my choice. Tama ba? Ngayon, agree ba kayo na ang kaya tayo na andito ngayon because of our action na ginawa sa mga nakaraang panahon ng buhay natin? Agree ba kayo doon na yung dahilan kung bakit tayo nandito sa present natin ngayon because of our action na pinaggagawa natin sa mga nakaraang panahon, nakaraang buwan, nakaraang taon ng buhay natin? Agree kayo doon? Kanya comment number 9? Na kaya tayo na andito ngayon, ito yung present natin ngayon, ay dahil sa mga pinagagawa nating aksyon sa mga nakaraang panahon ng buhay natin. Agree? Comment number 9. Tingnan nyo mabuti, di ba yung asawa mo ngayon, di ba niligawan mo yan? Agree kayo doon? Hindi naman yan pagising mo na isang umaga, tsaran, may asawa na ako. Tapos nga, reklamo ka na reklamo, bakit siya? Reklamo ka na reklamo sa asawa mo. Ay, niligawan mo naman yan. Kung babae ka, di ba sinagot mo yan? Agree kayo, mga ladies. Kaya siya ang asawa mo ngayon kasi sinagot mo yan. Kanya comment number 8, yung mga babae. Tama ba? Hindi ka naman pinuwersa. Di ba? Sinagot mo yan, kaya siya asawa mo, huwag magreklamo. Di ba? Yung finances mo ngayon, bakit? Halimbawa, kulang ang finances mo, kulang sa savings. Dahil yan sa pinagagawa mo, aksyon sa mga nakaraang panahon ng buhay mo. Bakit ka ngayon, financial advisor? Sa tingin mo, Rosany, bakit yan ang trabaho mo ngayon? Bakit yan ang business mo? Di ba nag-decide ka mag-take exam, ng take exam, tama ba? Nung pumasa ka, naging yan ang trabaho mo ngayon. Ibig sabihin guys, yung ating present, bakit ko sinasabi to? Kasi I'm sure may gusto kayo sa bukas, tama ba? Sino dito ang gusto ng prosperous na next 5 years? Can you comment number 9? Kaya dapat alam natin ano yung cause, bakit tayo naandito. Tama ba? Otherwise, kung hindi tayo magbabago ng ginagawa natin, o magbabago tayo ng cause, hindi mo mababago yung result natin. Sabi nga, if you always do what you always done, then you always get what you always got. Parang yung ating katawan, yung sakit natin, sino dito ang okay lang, sino may mga may sakit o may nararamdaman, may high blood, yung sakit mo, yung high blood mo, diabetes mo, o ano man sakit mo, sino bang may dahilan bakit high blood ka? Yung ba yung asawa mo? Isinaksak ba sa bibig mo yung liyempo kaya may high blood ka ngayon? O pinuwersa ka ba? O ikaw yung unang nilapang mo yung liyempo. Di ba? Di ba ikaw tumira ng liyempo? Di ba ikaw kumain ng cake? Kaya ka ngayon, mataas ang sugar mo. Tama ba? Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay natin, resulta yan ng aksyon na ginawa natin noong nakaraang panahon ng buhay natin. Tama ba? Agree ba kayo doon? Okay, ngayon, ano yung nagtulak sa aksyon mo? Bakit ka umaksyon noon? Anong dahilan? Kasi because of i-comment mga sa comment section to, emotion. I-comment mo emotion. Ginusto mo kasi, tama hindi. Dahil ang isang bagay na hindi mo gusto, hindi mo naman gagawin. Tama hindi. Kaya mo siya niligawan kasi gusto mo. Kaya mo siya sinagot kasi gusto mo. Tama ba? Kaya tinira mo yung liempo kasi masarap. Ang isang bagay na ayaw mo, hindi gagawin. So itong dalawa, magkumpare to, mag-best friend to. Kapag gusto nito, mayroong aksyon na mangyayari. Agree kayo doon? Can you comment number 9?
na kaya ka umaaksyon because of your emotion kasi gusto mo. Ang isang bagay, pag ayaw mo, walang aksyon. Pag gusto mo, may aksyon. Kaya ka ngayon naandito. Kaya ka umaten ngayon kasi gusto mo. Dahil yung iba, ayaw umaten. Yung iba hindi ayaw umaten, kaya hindi naka-attend. Di ba? Ibig sabihin, yung aksyon natin, ito yung nagtutulak, ito yung salarin, yung emotion natin. Ngayon ang tanong, sino naman ang dahilan bakit nagtulak ang emotion mo? Comment nga dito sa comment section, baka may idea kayo. Bakit mo ginusto? Anong dahilan? Bakit mo ginusto? Sige, participate nga ang bawat isa. Sa tingin mo, anong dahilan bakit mo ginusto at bakit mo inayaw? Yun si Mylene. My deepest why, ano pa? Sige, financial freedom. Sige, comment ang bawat isa. Hindi ko malakihan yung aking, ano, aking tawag nito. Comment section, kaya hindi ko nakikita. Baka kasi mag-restart tong ano ko eh. Need money. Bakit ka nag-action? Nag-action ka because of your, may nagsabi kanina dito. May nagsabi dito yung tinatawag na imagination. I-comment mga sa comment section, imagination. Lagi mo kasing iniisip, kaya nagustuhan mo, kaya niligawan mo. Tama hindi? Lagi mong iniisip, kaya nagustuhan mo, sinagot mo. Di ba? Lagi mong iniisip na gusto mong ganito. Gusto mo ng ganito, kaya lagi mong ang imagination natin, yan po yung salarin kung bakit tayo nagre-react itong ating tinatawag na emotion. Okay, dalawa po yung laman ng ating imagination. Number one, yung tinatawag na mga wants and don't wants. Dalawa yan. Yung gusto mo at yung mga ayaw mo. Yung ayaw mo, mga negatives yun. Yung mga gusto mo, mga positive yun. Tanungin ko po kayo, mga partner. Pag kunyari mga bata tayo, mga bata lang muna. Kunyari lang para ibigay mo yung best mo. Ano yung pangarap mo? Ano yung ultimate dreams mo? I-comment mo nga sa comment section natin. Ano yung pinaka-ultimate dreams mo? Bakit ka humahataw ngayon? Ano yung ultimate dreams mo? Pinaka-ultimate ha? Huwag yung maliit na pangarap ha? Dapat ultimate dreams mo. Maging mayaman. Banggahin mo, Rosany. At least 10 million, 20 million na savings. Di ba? Huwag be specific. Be specific with your goal. With ano. Sabi, maging mayaman. Yung iba, magkaroon lang ng 1 million, mayaman na. Yung iba, may 2 million, tingin niya, mahirap siya. Di ba? Be specific with your goal. Ultimate dreams ang tawag yan. Ultimate dreams. Di ba ang mga bata, ang lalaki ng pangarap? Agree kayo, nung bata ka, ang lalaki ng pangarap? Agree? Agree? O parang mga babae, di ba nung 18 ka pa lang, super sexy ka pa, ang ganda-ganda mo, ang pangarap mo maging boyfriend, ano, mayaman, guwapo, ano pa, masipag, di ba? Mabait. Ang dami mong ang dami mong requirements. Nung medyo edad-edad ka na, naging 30 ka na, wala ka pa rin boyfriend, nabawasan ang requirements. Anong requirements mo? Number one, guwapo, kahit hindi mayaman, di ba? Masipag, di ba? Eh nung nag-40 ka na, wala pa rin boyfriend, nabawasan ang requirements. Dapat guwapo, o kahit hindi guwapo, kahit hindi mayaman, basta't masipag. Eh nung medyo magpi-50s na, basta't lalaki. So ibig sabihin, nababago yung goal natin. Nababago yung tawag natin, dreams natin habang lumalaki tayo, umiidad tayo. Ngayon, tingnan niyo yung mga pangarap na sinabi natin. Balikan po natin mamaya yung ano. Ah, okay lang bang gumamit ako ng isang Bible verse para may connect ko lang dito? Okay lang, inyo comment number one. Comment number one, kung okay lang po gumamit ako ng isang Bible verse. Ang sabi dito sa, thank you so much for allowing me. Okay, ito sabi dito sa Jeremiah 29:11, sabi dito, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to, ano to? I-comment mo nga to. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So tingnan nyo mabuti. Di ba yung gusto mo, agree kayo na yung gusto mo at yung gusto ni God, parehas lang, parehas lang. Agree? Can you comment number 7? Na yung gusto ng ating creator sa atin at yung gusto natin, parehas lang. Can you comment number 7? Eh, tanong, bakit kaya? Bakit kaya hindi mo pa nakukuha? O yung iba nakuha na. Pero ang tanong, kung hindi mo pa nakukuha, tingin mo, anong dahilan at bakit hindi mo pa nakukuha yung gusto mo na prosperous na buhay? Yan ang gusto ni God, yan din ang gusto mo. Pero bakit hindi mo pa nakukuha? Comment mo nga dito, anong dahilan? On your own, ano, yung tingin mo, anong dahilan? Hindi pa maganda ang audio. O, lakasan natin. Okay. Lakasan ko boses ko. Okay. Because Lord, God, tama, may better plan pa. Parang ganito, sample natin. Sino ang mga parents dito, mga nanay at tatay? Can you comment number 5? Yung mga tatay.
Mga magulang, comment number 5. Kung yung anak mo 10 years old humingi ng ano, humingi ng motor. Brum, brum. Bibigyan mo ba hindi? 10 taong bata humingi ng motor, bibigyan mo hindi? No. Bakit? Bakit hindi mo bibigay? Bakit hindi mo bibigay? Anong dahilan? Kaya mong bumili. Kaya mayaman ka. Kaya mong bumili ng motor, pero hindi mo kayang, bakit hindi, delikado, hindi pa ready. Hindi pa ready yung anak mo doon sa hinihingi niya. Minsan, si tatay na nasa taas, kaya hindi pa na binibigay sa atin yung gusto natin kasi hindi pa tayo ready. Agree kayo doon? Hindi pa time. Agree kayo doon? Ano, comment number 5? Comment number 5, comment number 5. Ngayon, tingnan niyo mabuti mga partner. Ano pong ibig sabihin po nitong mga tinatawag na don't wants? Tayo ba may mga, sino po dito ang minsan sa dami ng mga alalahanin? Minsan hindi nakakatulog o nagigising na umaga, anong gabi, 2 oras pa lang ang tulog, nagigising, hindi na makakatulog sa dami ng mga stress, sa dami ng mga problema. Sinong nakaranas ng ganon? Can you comment number 4? Yung nagigising ng ano, sa dami ng problema, hindi, kahit antok, gusto matulog, pero hindi na makakatulog sa dami ng mga stress. Sino na? Lahat naman tayo nakakaranas ng ganun. Tama ba? Ang tawag doon mga don't wants, yung mga ayaw natin. Yung ayaw nating buhay, dami ng utang. Pero naniniwala ba kayo na marami tayong mga hinihingi sa taas na hindi pa na ibibigay, pero napakaraming blessing na ibinibigay sa atin na hindi naman natin hiningi. Can you comment number 7? Kung agree kayo doon? Sa anong point po dito mga partner? Tingnan mabuti to ha. Yung mga negatives kasi na dalawa lang kasi ang laman ng isip natin, isang negative sa isang positive. Agree kayo doon? Isang negative sa isang positive. So kung ano yung tinatawag na dominant doon, yun ang inilalabas ng bibig mo at yun ang nararamdaman mo. Parang ganito, okay lang po ba na mag-check tayo ngayon? Okay lang mag-participate ang bawat isa. I-diagnose lang natin kung ano yung minor, majority ng laman ng isip natin. May tanong lang po ako. Sagutin nyo ng mabilis kung ano yung naisip nyo, isagot nyo dito. Pag sinabi kong pag sinabi kong politician o politiko, ano po yung nasa isip mo? Pag sinabi politiko, ano yung nasa isip mo? I-comment mo nga sa comment section. Kurap, 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 kurap. Okay. Pangalawang tanong, pag sinabing EDSA, anong nasa isip nyo pag sinabing EDSA? EDSA, traffic, rally, ano pa, magulo, buhaya. Okay. Pag sinabing Mindanao, ano nasa isip natin pag sinabing Mindanao? Okay, magulo. Tatanungin ko po kayo mga partner ha. Okay lang po ba na magsabi ako ng totoo? Kanya comment number 1? Kung okay lang. Tanungin ko kayo, yung mga pinagsasagot nyo ba, negative or positive? Yung isinagot mo ngayon, yung po ba yung negative or positive? Ang tanong ko po ba ay negative? Hindi. Di ba ang tanong ko lang, anong masasabi mo sa mga politiko? Bakit ka naka-default na ang sagot mo ay negative? Lahat ba ng politiko magnanakaw? Yes or no? Hindi. Bakit tinag mo ng politiko na korap? Lahat ba ang Mindanao ba magulo? Yung totoo. Sino mga taga Mindanao dito? Magulo ba ang Mindanao? Hindi naman magulo ang Mindanao. Nagpunta na ako sa Davao, tahimik na tahimik. Kahit maglakad ka, hindi magulo ang Mindanao. Yung EDSA, wala ba maganda sa EDSA? Nakikita ba puro traffic? Bakit tayo naka-default? Guys, tayo mabuti ha. Bakit ko sinasabi to? Kung tayo naka-default ngayon na negative, anong majority ng nasa isip mo? Negative or positive? Yung totoo. Be honest with yourself. Be honest with yourself. Walang masama na tanggapin mo na negative ka. At least alam mo. Di ba? Bakit? Pag aware ka na negative, mali, mali pala. Parang aware ka na may lagnat ka. At least alam mo, iinom ka ng gamot. Tama ba? Ngayon, tingnan nyo mabuti. Paano ka makaka-attract ng positive client kung negative ka? You attract what you are. Agree kayo doon? Na yung ating pole, yung polarity natin, na-attract natin yung mga emotion natin. Kung anong laman ng isip natin, laman nito, yun na na-attract natin. Tanungin ko po kayo, gusto niyo ba ng positive client na mabilis mag-pay in o magbayad? Can you comment number 7? So okay lang bago tayo mag-aral ng AI, ayusin muna natin yung sarili natin. Okay lang kasi kahit anong technology yung gawin natin, wala mangyari kung ikaw mismo ang tawag ko po diyan, mga viruses. I-comment mga virus.
Yung mga viruses na yun na nasa isip natin, ang tawag ko diyan mga mental community. Hindi mo sarili yan. Hindi po ikaw yan. Kasi ikaw, yung gusto mo, di ba gusto mo yumaman? Kaya ka nga nagpapakahirap eh. Kaya nag-aaral, gusto mo umasenso eh. Tama ba? Kaya lang may nasa isip mo laging bumubulong na negative eh. Ang tawag ko diyan, the mind virus o the talking monkey. Ngayon, tingnan mo buti ha. Pag puro negative ba nasa isip niyan, anong emotion mo? Anong emotion mo? Negative self-talk. Hindi ko kaya yan. May edad na kasi ako, hindi ako techie. Di ba? Ano tong acne na to? Abbreviation to. Ibig sabihin, alam ko na yan. Pag ang nasa isip, may bumulong sa isip mo na, alam ko na yan, anong gagawin mo? Hindi ka na makikinig kasi alam mo na. Doubt, duda. Baka, baka hindi ko kaya. Baka mahirap. Lahat ng yan, lahat ng yan, guys, nagdudulot ng tinatawag na bugs emotion. Ano ibig sabihin nitong bugs na to? Ano ibig sabihin ng bugs? Blame, anger, guilt, and shame. So, ibig sabihin, yung negative na emotion mo, anong tanong? Kung negative ang emotion mo, ang action mo, ano? Positive or negative? Negative. Kapag negative ang action natin, wala tayong makukuhang result na maganda. Ngayon, tingnan nyo mabuti mga partner ha. Pag sinabing virus, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Kunyari yung computer mo na-infect ng virus. Anong nangyayari sa computer? Pag pinasok ng virus, yung cellphone mo, nagkaroon ng virus, anong mangyayari? Masisira. Bagal isang words. Ang katawan natin, pag pinasok ng virus, sino nakaranas nung nakarang ENCOV, na ENCOV? Abay, nung kami maghapon tulog kami noon. Ano nangyayari? Nagahang, one word, one word, one word, one word. Malapit niyo na makuha. Malapit na. Defective. Malfunction. The right word is malfunction. Nagmamalfunction yung computer pag may virus. Nagmamalfunction yung laptop, yung ano mo, yung cellphone mo kapag may virus, nagahang, tama. Yung katawan natin nagmamalfunction din. Agree ba kayo? Doon sa sinabi ko na pag may virus, yung isang bagay nagmamalfunction. Agree kayo doon? Inyong comment number 9. So, ano ibig sabihin, guys? Yung ating isip ay nagmamalfunction. Itong tatlo na to, Itong tatlo na to, itong tatlong magkakambal na to, nagmamalfunction yan kapag infected ng virus to. Agree kayo, mga partner? Hindi mo na mapapansin, masipag ka naman, marami ka naman kinukusap na client, pero bakit parang bagal lang sign up? Na-experience nyo ba yan? Yan yung comment number 8. Bakit parang hirap? Comment number 8. Alam nyo bakit? Misalign. I-comment mo, misalign. Misalign kasi itong tatlong to. So, okay lang ba na i-align natin? Sinong gusto na ma-align to? Comment number 9 na gusto ma-align. Okay, ganito. Bago natin ito, bigyan muna kita ng realization. Number 1, mga partner, pare-pares tayo nasa sales, dapat positive tayo. Number 1, you have the ability to control your mind. Agree kayo doon? You have the ability to control your thoughts. Hindi po totoo na mayroong yung resident na nasa isip mo, kaya niyang kontrolin. We have the ability to control our thoughts. Number 2, you have the ability to remove any negative thoughts on your mind. May abilidad ka. Sabihin mo, kaya ko. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko. Love yourself. Okay lang po, mga partner, okay lang po na may dumaan na ibon sa ulo mo. Pero wag kang papayag na magtatayo na ng pugad ang ibon sa ulo mo. Okay lang na minsan na mag-negative ka. Pero wag mong papabayagan na dito natitira yung negative sa utak mo. Love yourself. Sabi mo sa sarili mo, I love myself. I love myself. You have to love yourself. Yung mga virus, may power ka naman dyan eh. You have the ability to remove and higit sa lahat, you have the ability to install. Mag-install kayo yung big dreams mo, install mo dyan. Lakihan mo yung tinatawag na income thermostat mo. Yung psychological wallet, yan palakihin mo. Di ba? Malaki. Dapat yung psychological wallet, malaki para kasya lahat ang milyon doon. Minsan kasi ang psychological wallet natin, medyo maliit. Install na natin ng mas malaki. So guys, tingnan mo mabuti ha. You have the ability to control, you have the ability to remove, and you have the ability to install. Ano ibig sabihin po nito? Guys, you have the power. Meron po tayong power sa buhay natin na maging successful tayo. Agree kayo doon? Na meron tayong power? Amen? Ito yung unang-unang ibinigay sa atin. Freedom, kalayaan po yan.
kalayaan po nating umasenso sa buhay kasi meron tayong control sa utak natin. Yan lang ang bagay na kaya mong kontrolin ngayon eh. Hindi mo kayang kontrolin yung negative na customer. Hindi mo kayang kontrolin ang ulan. Hindi mo kayang kontrolin ang economy. Pero kayang kontrolin mo yung iniisip mo. Agree? So ano ibig sabihin po nito? I-screenshot nyo nga ito mga partner. Napakaganda nitong declaration nito. My greatest power is to choose my own thoughts. I-comment mga sa comment section to. My greatest power is to choose my own thoughts. Ikaw dapat ang nasusunod dito. Ikaw dapat nasusunod dito. Walang ibang masusunod dito kundi ikaw. Huwag yung negative. Kasi may nakita ka bang negative na yumaman? Tanong ko po kayo. May nakita ka bang negative na yumaman? Yung, ay, top earner to, negative. May nakita kayo negative na yumaman? Wala. So wag mong papayagan yung negative na andito. So your greatest power is to choose your own thoughts. So ano ibig sabihin po nito guys? Pag naayos po natin yan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na inner alignment. I-comment mga sa comment section, inner alignment. Inner alignment. Yan ang unang trabahuin natin. Okay. Inner alignment. Pag align tayo, ang iniisip mo dito, puro mga gusto mo. Anong nararamdaman mo? Tapatin niyo po ako. Kapag ang iniisip mo mga bagay na gusto mo, anong nararamdaman mo? Good or bad? Ang sagot ka, good or bad? Di ba good? Pag good ang nararamdaman mo, anong kasunod na? Nagkakaroon ka ng tinatawag na, ano to? Inspired. Inspired action. Pag palabas ka, sign up to sigurado. Di ba? Palabas pa lang, dinideclare, sign up to pagdating ko sa client. So anong point mga partner? Kapag itong tatlong to align, pag ito align, align tayo dun sa provider. Tama hindi? Align tayo dun sa provider natin. Pag tayo feel good, di ba sabi nga, God is good. Ano sabi na kasunod noon? God is good all the time, di ba? God is good, dapat feel good tayo. Kung tayo align with ourselves, align tayo dun sa ating provider. So pag humingi tayo dito, ibibigay. Tama ba? Basta ready ka. Ngayon, natuto ba kayo dun sa ating topic na the right you? Natuto kayo? Scale of 1 to 10. I-grade yun naman, yung right view ko ngayon. Scale of 1 to 10. Anong learnings na natutunan mo dito sa right view? Okay. O, libre. Comment mo, sabi, puro 10 ang grade nyo. I-comment mo, libre. Libre yan. So, i-apply nyo yan, mga partner, ha? Okay. Number 2, ang pag-usapan natin yung tinatawag na, andali, naghahang na naman ako. Wait, 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 wait. Okay. Okay bang ano? Dali lang, ha? Naghahang eh. Merong ano, humihina internet. Yep. Wait lang. Naririnig niyo po ako? Oh, wait, wait. Narinig niyo ako? Yes, parang ako naghang. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Sandali lang ha. Kaya lang, yung computer ko naghang. Mhm. Nakahang nga yung picture. Pero narinig niyo ako. Yung audio ko, naririnig niyo. Pero itong ano, nakahang tayo. Sandali lang ha. Patayin ko muna. Ganda pa naman ang topic natin. Mm. Oo nga, naka-freeze eh. Wait lang ha. Kasi baka pag nirefresh ko, maputol tayo eh. Wait lang pa partner ha. Sandali lang, sandali lang. Ay, i-reset ko lang yun ha. Sandali lang. Ayan. Nag-malfunction si Coach. Ay, Rico, nag-malfunction ang internet, hindi ako nag-malfunction. Yung internet natin nag-malfunction. Ano kaya magandang gawin ko? Sandali lang ha. Wait lang po, wag mo na kayo. Yan lang muna kaya.
Hindi ko alam ang gagawin dito para ano, mhm. Klaro naman ang boses ko, pero nawala yung net ko. Ano i-share ko? Ah, hindi naman pwede mag-live ako. Diba? Okay, sana mag-cooperate ang internet.